po, sa panahon ho kasi ngayon, maraming nagkakaroon ng kadahilanan para magkalayo ang magulang at anak. Isa na po doon, kung nagkaroon po ng samaan ng loob. Gusto ko lang po kasi malinawan, dapat po bang ang magulang ang lumapit sa anak? O ang anak ang dapat na lumapit sa magulang? Kung magulang po ang mag-a-approach sa anak, hindi po ba kung may pagkakamali sila, hindi po ba parang kinukonsinti natin sila? Sasagutin ko na po ba? Opo. Ganito po, ang magulang pareho ng Diyos. Opo. Tayo pong mga tao nagkamali, pero ang Diyos pa unang lumapit sa atin eh. Opo. Hindi po ba? Therefore, yung pangunguna ng magulang para ang anak ay ma-save. It's a divine virtue. Nakasulat po yan sa unang Juan. Sabi po ni Juan, siya ang unang umibig sa atin. Opo. Hindi tayo ang umibig sa kanya. Hindi siya ang unang umibig sa atin. Ngayon, siguro ang pinakamaganda pong magagawa natin, umpisahan natin yung tamang foundation sa isang bata. At hindi kayo magkakaproblema ng halimbawa dadating yung panahon lalayo ang loob ng isang anak. Unang-una, breastfeeding is best for babies. Opo. Diba? Hindi lang in terms of health, kundi also in spiritual terms, meron hong nagiging pakinabang yun eh. Nalalapit yung amoy ng ina sa anak, anak sa ang ina. Nagkakaroon ng spiritual link between the mother and the child. Tapos, as I have studied, yung mga batang pinasuso sa ina, hindi restless. Opo, Brother Eli. Very calm sila. Tama po kayo. Doon mo mag-uumpisa. Mula sa pagpapasuso hanggang sa bringing up of the child. Pagkatapos, hanggang doon sa pagkain. Pagka na-develop po yung strong family ties, ako naniniwala kung meron man dadating na samaan ng loob ng magulang at ng anak, hindi ho sapat yun para ang isang anak ay umalis o magtakwil sa magulang. Opo, Brother Eli. Isa po yun sa case. Kaya lang po, in case po na environmental influence ang nakaapekto po dun sa bata. Hindi po sa parent side or sa upbringing ng bata, kundi sa environment po. Ano ho yun, isang malaking factor po yan yung environment Yan din ho ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na nandun sa unang Pedro, ikalawang Pedro 2, versikulo 20. Ang sabi po rito, pakinggan nyo lang ito sandali Sapagkat pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon. Itong mundong ito, nakadadaig ito Kahit nakatakas ka na, may possibility magkaroon ka ng impluensya uli ng sanlibutan. Nagaganap po yan sa mga Kristiyano nung una. Kaya, pagka ganun po ang kondisyon, the best is yung gawin natin yung divine virtue na sa Biblia ho kasi kung sino pa yung nagkasala, siya panlalapitan mo kung ikaw ang nakakaunawa Opo. Hindi po masama yun. Hindi po masama yun.